Alam nyo dito sa Australia, kapag ang tao kahit na 58 years old o 60 years old, pwede mag-change ng career. Bigyan ko kayo na example. May kasama ako ngayon na Aussie guy, 58 years old, tubero, registered plumber. Gustong mag-change ng career. Actually, hindi lang basta change. Papasok siya sa, ayaw niya na kasi magtubero kasi daw, medyo may edad na siya. Gusto niya medyo magaang na trabaho. Napanood yung YouTube channel ko, yung fire protection guy, yung English channel ko. At kinontak ako, baka pwede daw, meron siya kasing kumukuha siya ng Certificate 3 sa fire protection, inspection and testing on the technician level. Gusto niya raw matuto ng fire alarm panel testing, kasama daw ito sa module o sa course para maipasa niya yung Certificate 3 niya. So tinulungan ko. So 2 days ko siyang kasama sa mga job sites ko at ito yung isa sa mga nangyari. So then yes. Okay. Second, do I go for back to the test here? No. No? Always the menu. Back to the menu again. Where's the menu on there now? The menu on your right side. It's on this side here. There you go. There's test 4. Yeah. Okay, just car park, east side, right side, zone 1. Yeah, there's the test button now. Okay, so it's come up. Yes. Yeah. So cancel test. Hold on. But what's your purpose? Hear the noise. Yeah, but we silenced it, haven't we? That's why you're testing. I can't hear the noise. There's no noise yet. Which one you isolated? Or which one you disabled? Yes, Attention, attention. Test is now complete. Test is now complete. Thank you. Yeah. And then, so I've got to get rid of that alarm, cancel the alarm, cancel the test. Or it's cancel all now I could do. You're doing well. Now put the system to normal. Menu. So then, okay, so you're already disabled there. So I'll just push all them again. All good. Power, that one, that one. They're the only three that were on. Yes. Yeah, I don't need to make any more You announcements. make announcement? You did already, so it's up to you. No more. Sa kanyang situation, medyo nag-enroll siya sa isang school. Sabi ko nga mukhang mali ang pagkaka-enroll mo na isang school. So, cost him already around $6,000 sa courses niya. So, one at a time. So, medyo mali ang initial na pangyayari dahilan sa hindi muna siya nagtanong. Anyway, to cut the story short, is porsigido siya kasi na matuto. At magkaroon ng certificate 2, balak niya mangontrata na lang or testing na lang katulad ng ginagawa ko. Kasi itong trabaho ko as fire protection, napakadaling trabaho naman kapag marunong ka na. Ang kanyang case, yung kapatid niya ay tubero. And then yung kapatid niya supervisor, pero hindi ganun dapat ang situation. Pero it doesn't matter. In short, gusto niya matuto. Kaya dito sa Australia kasi, kahit na edad mo, minsan may mga nag-aaral pa ng apprenticeship na may edad na. Pero as long as ikaw ay resident o permanent citizen. Take note muna, may mga nagtatanong sa akin, mga may edad na rin, mga 45, 50.
na gusto magtrabaho sa akin. Unfortunately nga, hindi ko sila masagot ng kahit na ano, kasi nga nasa Pilipinas sila at nasa ibang bansa. Kung nandito lang sana sila, maaari ko silang bigyan ng chance. Bibigyan ko sila ng konting panahon ko. Dahil alam nyo, ang paggawa ng mabuti ay ang itinuturo sa amin. Kahit kung ako pa'y dati ay nandoon pa sa Pilipinas, gumagawa na tayo ng mabuti. Okay, eto ngayon, nakarating na ngayon dito. Ang pangalan niya pala nung ating tinuturuan ay si Charlie. So nakarating siya sa bahay, tinuruan ko dito. Sabi niya, Elmer, kapag up and running na yan, pwede ba akong dumalaw sa iyo at para matuto pa ako ng mga ganyan pagte-testing. Okay, sabi ko walang problema yon, Charlie, pero alam naman ninyo na ako'y sobrang busy. Hindi na ako nakakapag-upload, bihirang-bihira na. At meron pa tayong 2 tao na patuloy na nagtatrabaho sa atin, binibigyan natin ng hanap buhay. Okay, so eto si Charlie bago siya umalis. Hello, Charlie. Hello, Elmer. How are you today? Good, mate. So Charlie came to us, and then he asked me to give him some training, a quick training for 2 days for the fire protection. So he's getting his certificate 3 in fire protection and testing. He's a plumber. Plumber. He's a legit plumber. So anybody can do it. Yes. Well, not anybody. So that means there is no age restriction to change your career here in Australia. Absolutely. I'm having a change of career. Okay. So you are welcome here anytime. Thank you very much. So once I Elmer. set this up, the whole lot here, I'm setting this up, the whole lot. So once this is up and running, if you need to be trained, just let me know, and you're fully welcome. Thank you very, very much. So I hope you learn. I have learned so much in 2 days. He's a genius. Oo, ayan. Walang pinipiling edad kung gusto mo mag-change ng career. Ang masasabi ko lang sa inyo, kung kayo ay porsigido, magplano kayo mabuti habang bata kayo, maaari. Pag may edad na kayo, saka kayo mag-iisip ng pagpunta rito sa Australia o kahit na anong bansa, ang kalaban ninyo ay ang inyong edad. Kakaintindihan tayo doon. Ngayon, pagdating sa trabaho, hindi nyo na kinakailangan maging electrician para makarating ka rito. Mayroon 2 category ang fire protection. Pag-aralan ninyo yung bagong skilled list na pwede nyong gamitin para makarating dito sa Australia at para makapag-apply kayo ng visa na appropriate visas para sa inyo. Alright? Sa category ng fire protection, 1 is portable equipment, yung mga fire hose reel, ang fire extinguisher at fire hydrant inspection, pati fire blanket. At yung pangalawa naman, technician level. Sa technician level, kinakailangan graduate ka ng electronics. So kung pinipili ninyo na makarating dito para mag-aral ng electrician, ang suggestion ko sa inyo, medyo madugo pa ng konti yun, pumunta kayo sa mas madaling level. Kumuha kayo ng course sa electronics. Ito ay patungo sa pagiging fire alarm technician. Ilalagay ko yung link kung ito anong kukuhanin ninyo. Ngayon kung saan, yun ay magre-research tayo. Hindi ko pa alam. Kasi ito ang requirement para maging isang fire technician pagdating sa skill assessment. Sana nakatulong tayo. Ito muli si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. Laging gagawa ng mabuti. Yan ang payo. Salamat sa Diyos. God be the glory.